Good day, everyone. I am Sir Robbie, and together, we will learn the word of the future, robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit. Come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw mga kaitulay, ako ang inyong tutor Mad. Handa na ba kayo sa kapanapanabik at kabang-abang na Itulay Summer Camp? Tara na at umpisahan na natin! Mga guro at magulang, ating pagtulungan, kabataan ay turuan natin. Kahit na nasa tahanan, pag-aaral ay tutukan, oras at kasanayan ay ilaan. Sulong edukalidad, magbago man ang panahon, ipagpatuloy ating layunin, patatagin ang edukasyon. Itulay ang gabay sa pagkatuto, itulay edukasyon itatawid sa'yo, itulay paaralan nilalayo sa'yo, itulay sa makabagong panahon, itulay para sa kabataang Pilipino. Kayo ba'y may katanungan at hindi maunawaan? Kami ang gabay at tulay na magtuturo sa'yo. Sa tulong ng teknolohiya at maging ng social media, paaralan ay kusang lalapit sa'yo. Sulong edukalidad, supuin maling impormasyon, katotohanan nating ituro, paunlarin ang edukasyon. Itulay ang gabay sa pagkatuto, itulay edukasyon itatawid sa iyo, itulay paaralan nilalayo sa iyo, itulay sa makabagong panahon, itulay para sa kabataang Pilipino. Itulay ang gabay sa pagkatuto, itulay edukasyon itatawid sa iyo, itulay paaralan nilalayo sa iyo, itulay sa makabagong panahon, itulay para sa kabataang Pilipino, itulay sa kabataang Itulay Summer Camp! Itulay sa kabataang Pilipino, itulay sa kabataang Pilipino. Good morning sa inyo. Nahulog na bigote ko. Kumusta kayo dyan? Good morning. Kumusta? Nahulog na talaga. Ay, nako. Yan. Hindi siya totoong bigote. Sadly. Hindi ako ang totoong Mr. Suave. Pero, good morning. Ayan, ang daming nanonood. Kumusta kayo? Ayan, unfortunately, hindi to totoong bigote. Hindi ako totoong Mr. Suave. Pero, tawagin ko muna ang totoong Mr. Suave dito. Kuya AJ, pasok. Yes.
Merong mas totoong Mr. Suave, pero saka na lang natin re-reveal. Next episode. Next Hi, episode good ba? morning. Ayun na, Oo. yun na yung totoong Mr. Sabi. Nandiyan siya. Good morning sa lahat ng present ngayon. Itong episode natin na UK Camper Zion ay dedicated sa una nating estudyante na nag-request. Kaya hi kay Gallagher Aguila ng San Juan West Central School, Hello, grade hello. 2. Hi Gallagher, sana magustuhan mo ang episode na to. Kaya ihanda mo ng iyong tag ito, ukulele at si UK Camper Zion ang magtuturo sa atin ngayon ng iyong ni-request na song. Sa lahat ng mga kanta na may re-request, ito yung unang ni-request. So, ayan. So, anong title ng kanta? So, ang title nitong kanta ay Mr. Suave. Suave? Suave. Mr. Suave. So, lahat ng nanonood ngayon, again, ihanda nyo yung inyong mga ukulele, or kung wala pa kayong ukulele, titigan nyo yung mga makikita nyo ngayon sa ating episode para matanda. Pwede rin naman, may team replay nga pala. So once na meron na kayong ukulele, pwede nyong panoorin ang tutorial namin ngayon. Sana matuwa ang original na kumanta nito, Zion. So shout out sa parokya ni Edgar. Kung nanonood kayo ngayon, sana mapanood tayo. Saludo kami sa napaka inspirational na awitin. Tama ba, Zion? Sobrang nakakagaan ng loob. Yes. Ang lalim ng lyrics. Ang lalim talaga. Basta, pag may sakit ka, gagaling ka. Siguro ito sagot sa COVID. So, tayo na yung mga ukulele. So, ready? So, UK Camper Zion, are you ready? So, yes, kung ready na ang lahat, let's get into it. Ready your ukulele and let's watch UK Camper Zion teach us the ways of the master of Mr. Suave. Okay, take it away, UK Camper Zion. The ways of the master daw, Camo. Okay. So, si UK Camper Zion muna ang makikita nyo sa screen. Mag-exit muna ako. Babalik ako later. Sige. Paalam po, Mr. Suave. Ayan. Sige. Bago tayo mag-start, sa kanta mismo, merong mga dalawang maliit na bagay muna tayong kailangan tingnan. Kasi, kagaya ng kahit anong instrumento, ang ukulele, merong tinatawag na technique. Ayan, technique. Ano ibig sabihin ng technique? Ang technique ay yung mga tamang paraan ng paghawak, tamang paraan ng tugtog. So, mabilis lang natin i-run through yung mga importanteng bagay na yon. Okay? Alright. Ito. So, madali lang naman ang technique ng ukulele, ang paraan ng paghawak. Una nyo kailangan gawin, upo na maayos. Dali lang naman. Upo ng diretso. Huwag po tayong sasandal. Okay? Pag beginners, huwag po muna sasandal. Bakit? Kasi pag sumandal ka, mali na yung posture mo. Medyo mahirap na. Okay? Next step, shoulders. Dapat relax. So, sa mga nanonood, bigyan na ng konting shake. Stretching konti. Tapos, relax. Okay? Next, arms natin, straight down. Okay? So, pag ganyan lang, huwag masyadong nakataas, hindi tayo manok. Huwag masyadong papasok, hindi tayo takot. Okay? So, yung natural lang. Last, yung arm natin, dito, left arm, straight siya. Makita nyo, very straight. Tapos yung wrist ko, very straight din. Okay? So, pag sinabay-sabay nyo lahat yan, ayan yung proper technique. Okay? So, kailangan nyo lang gayahin yung nakikita nyo ngayon. Yung ginagawa ko ngayon. Okay? So, madaling-madali lang. Pangalawang bagay na kailangan natin alamin. Ang ukulele kasi, nakita nyo yung sa mga ukulele ninyo, malamang meron kayong parang black na board dito. Nakita nyo?
na merong mga parang bakal. Ang tawag sa board na to ay fretboard. Okay? Tapos ang tawag sa mga bakal na yan ay fret wires. So yung mga space sa gitna ng mga bakal na yan, so mga ito, ang tawag dyan ay frets. Alright? Ngayon, yung frets na to, binibilang natin. Nadali lang naman alalahanin kung paano yung bilang. First fret, second fret, third fret, fourth fret, fifth fret, hanggang sa dulo ng instrumento. Kung marunong ka magbilang, edi alam mo na kung ano yung bilang ng mga frets. Meron ring numbers ang mga strings ng ukulele. Okay? Ito yung first string, yung sa ilalim. Tapos second string, third string, fourth string. So madali lang alalahanin, basta alam mo, yung first string mo is yung nasa ilalim. Last na numbers na natin for today. Ang ating mga daliri sa left hand. Okay? Binibilang rin natin to. Ito yung first finger, second finger, third finger, fourth finger. So madali lang alalahanin. Yan baka tinatanong ninyo, you Camper Zion, akala ko ba ukulele class to? Bakit may math? Okay? The reason ginagamit natin tong mga numbers na to, para siyang lingwahe na ginagamit ng mga ukulele players para kausapin ng isa't isa. Kasi kunyari, sinabi ko sa iyo, ilagay mo ang iyong first finger sa second fret, sa third string, tapos ilagay mo ang iyong second finger sa second fret, sa first string, tapos ilagay mo ang iyong third finger sa third fret, sa second string. Gamit ng mga instructions na yon, nasabi ko na sa iyo, ganito pala tumugtog ng G. And it just so happens na ang G ay ang isa sa mga chords sa kanta natin. Okay? So, ganito ko ibibigay yung mga chords sa inyo. Sasabihin ko yung kung anong daliri gagamitin at kung saan ilalagay sa fretboard ang daliri na yon. Alright? So, umpisahan natin tong kanta. Ang kanta na to, medyo madali lang. Simple lang yung tinatawag na chord progression. Yung chords na to tinutugtog. Paulit-ulit lang naman siya. Yung difference lang nitong kanta sa mga iba, is yung tempo o yung bilis niya. Pag pinakinggan nyo yung kanta, and suggest ko po, pakinggan nyo po yung kanta kung hindi nyo pa napapakinggan. Very important na alam natin yung kanta para aralin natin, obviously. Saan na ba ako? Ayun. Yung tempo. Yung first part nitong kanta, yung tinatawag na verse, nasa ulap ba ang iyong mga mata? Mabagal siya. Very free. Very airy. Ganun yung pakiramdam. Pero pagdating dun sa chorus, o ako si Mr. Suave, medyo bumilis na. Medyo mas masaya, ano ba yung word? Bouncy. Okay? So, very important na depende sa sitwasyon, alam natin kung paano natin siya tutugtugin. Alright? So, ang una kong ituturo sa inyo yung chord pattern. Ang una nating chord is A minor. Okay? A minor. Alpha minor. Ganito siya tutugtugin. Second finger, second fret, fourth string. So, top string. Alright? Ang tunog niya ay dapat ganito. Alright? Try nyo nga tugtugin. Dapat very parang medyo dark yung tunog. Okay. Next chord. After A minor, ang susunod na chord ay D. Okay? D as in dog. Para tugtugin ng D, ganito. First finger, second fret, fourth string. So parang A minor. Second finger, second fret pa rin, pero third string. And last, third finger, second fret pa rin, pero second string. So, ganito yung itsura niya. Okay? So, parang diretso lang siya, up and down. Yan yung D. Next chord. G. Well, naturo ko na sa inyo yung G.
first finger, second fret, first string, second finger, second fret, second string, first string, second finger, second fret, first string, tapos third finger, third fret, second string. Ang tunog niya ay dapat ganito. Okay? Let's see. Next chord. E minor. E minor. Egg minor. Para tugtugin. First finger. Second fret. First string. Tapos, second finger. Third fret, second string. Tapos, third finger, fourth fret, third string. Okay, may nagsabi dito, wala pong sound. Sana hindi po ako yung sinasabi nyo. I'm assuming po na ang ibig sabihin nyo, pag tinutugtog nyo yung ukulele, walang sound. Okay. Ang tawag po doon ay dead strings. Okay? I'm assuming parang ganito yung tunog niya. Okay? Ang ibig sabihin nun, dalawang posibleng ibig sabihin nun. Either, hindi mo napipindot ng maayos. Okay? So, kung ganon, pindutin mo pa. Okay? Tapos, yung dulo ng daliri yung gamitin mo. Either that, or yung daliri mo tumatama sa mga ibang strings na hindi dapat siya tumatama. Paano ayusin yun? Well, kailangan, again, yung dulo ng daliri yung ginagamit natin. Yung dulo. Okay? Tapos, dapat rin, bilog, round, naka-curve yung daliri mo. Tignan mo yung daliri ko. Naka-curve sila. Naka-ganon. Parang rainbow. Okay? The reason ginagawa natin ng naka-curve, kasi pag hindi naka-curve, pag naka-flat, posibleng matamaan mo yung mga ibang strings, hindi rin siya maganda para sa kamay. So, ayun. Kung wala siyang sound, kailangan lang natin practicein, tas ayus-ayusin ng konti. Okay? Let's move on. Asa na tayo? Actually, tapos na tayo. Yun, 4 lang na yun yung chords. A minor, D, G, tsaka E minor. The only difference is yung last part, hindi siya E minor lang. Magsiswitch ka rin sa D. So, yung part na, kunin ko lang yung part na yun. Okay. Tumitibok na puso ko'y dingin, sumama ka na sa akin. Okay? Ganon. Alright? So, magsiswitch ka from E minor to D, tapos E minor ulit. Okay? Ngayon, punta tayo sa style ng pagtugtog. Yung parang tinatawag na strumming pattern. Ang strumming pattern ang nagbibigay ng maraming texture, maraming personalidad ng isang kanta. Okay? So, first part, sa mga verse, ganito yung gagawin natin. E minor, D, E minor po yun. Maru, Ate Maru? Okay. So, strumming ang titingnan natin ngayon. For the verse, yung verses, ganito ang strumming natin. Gamit ang thumb. Bakit thumb? Kasi pag thumb, soft ang sound. Isa-strum natin siya ng ganito. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Puro down lang. Okay? Madali lang naman. The important part lang, importante lang, is bigyan mo siya ng tamang personalidad. Okay? Iba magiging feeling kung ang ginawa mo ay hindi na yun Mr. Suave. Mr. Rock and Roll na yun. Okay? So, suave dapat. Suave dapat ang pagtugtog natin. Okay? Para sa verse 1.
minor. Okay? Simple lang. Pero pagdating sa chorus, iba na. Iba na yung feeling. Mas mabilis na. So, ito ang gagawin natin. Hindi na thumb gagamitin natin. Yung kuko na. Usually, pag nagsastrumming ako, ang gamit ko ito. Sarang yun. Finger heart. Okay? And very useful siya. Pag down strum, ito yung ginagamit natin. Pag down, pag pababa. Tapos pag up strum, ito yung ginagamit natin. Pag pataas. Ang strumming pattern na gamit natin dito is up, down, up, up, down, up, up, down, up, up, down, up. So, 1, 2, kunin ko lang yung lyrics dito. Ako si Mr. Suave. 1. There we go. Ako si Mr. Suave. Oh, grabe. Habulin ng babae. A minor. Araw man o gabi. So, it's down, up, down, up, 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 down. So, yun lang siya. Up, down, up, up, down, up, up, down, up, up, nabubuli na. Alright. So, ganun lang ka-simple pagdating sa chorus. And, ang gagawin nyo lang, ngayon, well, switch. Papalit-palit kayo. Okay? From the verse, papuntang chorus, yung tamang klaseng strumming lang kailangan yung gamitin. Okay? Kunyari, pagdating dun sa second verse. Okay? You got it? Good. Alright. Good. Okay. Very good, very good. Pagdating dun sa second verse, kaya't huwag ka nang malungkot. Pwede mong gamitin yun kasi medyo upbeat na rin to. Medyo upbeat din eh. Or kung gusto mong gamitin, pwede mong gamitin yung down, down, down. Mas mabilis lang ng konti. Depende sa'yo. Paano mo gusto tong tugtugin? Kung gusto mo, dagdag ka ng bagong strumming pattern. Kahit ano. Basta kung ano yung paraan na gusto mong tugtugin, sa tingin mo, yun yung kailangan ng kanta. Yun yung gagawin mo. Okay? And that's it. Para sa buong kanta na to, halos ganun lang yung chords. The only difference is yung last part ng mga, minsan, meron ka lang maririnig na E minor, D, E minor doon. Pero, isa tong lagi kong ginagawa. Ang ginagawa ko, sinesearch ko sa internet yung chords. Pero maraming mga website dyan, binibigay sa'yo yung chords. Okay? Hanapin mo yung chords, tapos basahin mo, aralin mo yung kanta. Pwede ka mag-umpisa na mabagal, tapos pabilis ka ng pabilis. And eventually, magagawa mo yung kanta. And eventually, pag mas gumaling ka, pwede mo even gawin yung mga ganun style. Pero it all starts once na practice mo na yung basics. Okay? And that's pretty much it. Ganun lang kasimple ang ukulele. Alright? Good? Gets ba? Para sampulan tayo, gusto ko sana tawagin si Uke Camper AJ. Nandyan ka pa po ba? Yes! Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Yes. Oh, simple lang. Yes, napakasimple. Sana hindi, mukhang nakukuha na nung marami. Kaya yung nakikita natin sa comments.
Ayan, no? Kaya Yuki Camper Zion, wala tayong, merong sumusunod dyan kahit pa paano. So, kaya, ito, yung lahat ng mga nanonood ngayon, syempre, i-ready nyo yan kasi by the end of this Itulay Summer Camp, syempre, hihingi kami ng yung mga natutunan nyo. So, yan yung aming aantayin ni Yuki Camper Zion, yung inyong mga natutunan sa Pakita mo sa yun naman Yuki sa amin para alam namin So, na Yes. may nagawa kami. Gawa tayo. So, yan. So, yan ang, so practice para kung gusto nyo, huwag nyo kakalimutan na itong broadcast natin ay pwede siyang i-replay. So, balikan nyo lang later. Marami yan. YouTube, Facebook, YouTube channel ng Ayun, nanonood Deped yung tatay TV. ko. Hello, Di. Hi, Daddy. Hi, pare. Yan. So, okay. So, yeah. That's it. Ayun. So, sige nga, ipakita mo nga ulit Yuki Camper Zion yung finger style na pinakita mo kanina before the end, before magtapos yung tutorial. Let's hear it. Yuki Kailangan Camper dito Zion. may bigote. Kahit, Yeah. okay na yan. Go ahead. Ako ay Yeah. Oh, grabe. Ayan. So, yung ginawa natin ngayon, yung pag nagawa nyo, pag na-play nyo yan, gagaan ang inyong pakiramdam. Okay? Kung may masama ang pakiramdam nyo, lalo ngayon, makulimlim, gagaling ang inyong pakiramdam. Maniwala lang kayo. Okay. So, that's it for this session. I hope Keep sa sending lahat us ng your mga nanonood. requests. Yung mga gusto Yes. nyong maaaralin na kanta, send nyo lang po sa amin. Right. Sa inyo lang yung song. So, in the coming days, ay abayanan nyo lang ipopost namin kung anong next song na ipe-play namin. For sure, magugustuhan nyo yung next song na aming ipe-play or ituturo sa inyo. At syempre, walang iba kundi si Yuki Camper Zion ang magtuturo sa atin habang hindi pa sila nagpapasukan. Kasi si Yuki Camper Zion, FYI, ay incoming grade 12. So, August, tama ba ako? Magpapasukan. So, in the middle of our session, our Yuki Camp, ay hopefully hindi siya mawala, no? Pero hopefully ay yun nga, may time siya sa atin, okay? Pero anyways, marami pa rin naman tayong pwedeng makasama. Yun pala ang abangan nyo kay Camper Zion, may mga guest pa rin tayong darating. May mga May mga kinausap ako special ng mga guest mag-guest. tayo. Abangan Malay nyo nyo. yan. Abangan nyo. Malay nyo, no? Okay? So, anything you'd like to say pa, Zion? Mga bilin mo sa mga nanonood ngayon? Keep safe, keep on strumming. Kayo po, may masasabi pa po ba kayo? Okay? Yan. So, at syempre, practice. Practicein nyo lang ng practicein. Ako, late bloomer na ako. Unlike Zion, ako ay humawak nitong ukulele. Matanda na ako. Kasi ako, sa guitar talaga ako. Pero, pag kayo ay matagal na nagpe-play, hindi na mahirap sa inyo. Kasi, yung mga nag-aaral naman ng gitara chord chart lang yan Especially itong mga bata pa nagsimula na. Exactly, lalo na si hintayin nyo. yung ating requester of the week, si Gallagher. So
Tingnan mo mamaya, Zion, yung picture ni Gallagher. Tingnan mo sa post ko. Kaya kinaril ni Gallagher yung picture na siya ay nanonood sa atin. Okay, so that's it for our episode. Again, sabi nga ni Yuka Camper Zion, keep safe, keep practicing, keep strumming. Basta tandaan nyo, pag hinawakan nyo tong ukulele ay magiging happy kayo kasi this is the happiest instrument in the whole wide universe. Diba? Okay, Zion? Nyo kami. We're happy. Happy ka ba? Yes! Okay, so that's it for our episode. Bye for now. See you next week. Paalam. Bye-bye. Paalam sa inyo lahat. Bye. Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, Alternative Learning System o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam!